Are we all humble? Humble ba tayo? Tanungin mo yung katabi mo, humble ka ba? Humble. Are you humble? And some of us are hesitant to say yes. Kasi hindi natin alam. Deep within us, there's still arrogance, pride. And we often think na it's okay. Paano mo malalaman kapag proud ka, pastor? If you see somebody else and you look down on them. When you look down on specific people, now you think that you are higher than them. Yes, you are proud. Hindi lang yung proud. Kasi tingnan nyo mabuti, no? Pati ngayon, in this time, 2025, ano yung pinapausa ng kaaway? Pride month, no? And one of the things that the Lord hates, proud people. Ina-apply pa natin. Proud Pinoy. Don't. Okay? Stop that. Ihinto natin yan. Alam niyo kung bakit? Alam ko, yes, mabuti at Pilipino tayo. Alam niyo bang madaming naiinggit sa mga Pilipino? Kasi bukod sa napakaganda ng ating mga kutis na brown, yung mga mapuputi, nagpapa-brown tayo. Wow, natural. Okay? Hindi lang yon, magaganda yung mga boses natin. Diba? At sikat na sikat tayo sa internet, kaya meron silang tinatawag na Filipino baiting para dumami yung subscriber nila. Ngayon, ito. It's okay that we have this kind of features as Filipinos. Pero never say proud to be Filipino. God, in Proverbs, ilang beses natin nakita yan. God hates the proud and God blesses the humble. God hates those who are proud. Actually, meron nga silang kaparusahan. Kung babasahin niyo ang Proverbs, but you see, God favors most. Sabihin natin, favor. We are asking for the Lord for favor, but we are not actually receiving it. Have you ever wondered why? It's because God doesn't see humbleness in us. I'm not talking to you na sasabihin ko sa inyo, mag-humble kayo. Kasama ako dito sa preaching na ito, okay? Kaya wag natin i-misinterpret na baka sabihin ng iba ng napaka-ano naman itong pastor na to. No. Kasali ako. We need to be humbled. And in order for us to be humbled, we need to be troubled. In many ways. Sinong dumadaan sa pagsubok ngayon? Sa bawat isa sa atin, magsabi ng malakas na amen. O, diba? Lahat tayo. Why? It is easy to turn this pulpit around. Yan, ginulo ko na. Okay. Madali lang. Physically, kaya mong i-move yan. It is easy to move from place to place. Physically, it is easy to think. But it is difficult for a man's heart to turn to humbleness. That's why in every situations, God humbles us. Paminsan nagiging masyado tayong proud, kumita lang tayo ng maliit, akala natin tayo na hawak na natin ang buong mundo. Magkano ka? Magkano kailangan mo? No. Listen to me very carefully. Every blessing that you receive, simula tayo sa financial blessing. Lahat ng blessing na natatanggap natin financially from the Lord, this is holy. Banal. We do not just spend it na kailangan mo, sige, gusto mong kainin to, sige, bilhin natin. No! We must treat everything that we receive from the Lord as holy.
Kasi ito ang kagustuhan ng Panginoon. And therefore, kapag ginawa natin yon, magiging discipline. Humbled in many ways. Hindi tayo magiging proud. Kasi oras na pag binigay mo na lahat ng, hindi lang po yan sa pera. Sabihin na natin sa mga kababaihan, sa kagandahan mo. Huwag kayong masyadong masungit. Porque maganda ka, masungit ka na. Ganun, di ba ganun dati? Ang mahirap dito, hindi ka na maganda, masungit ka pa. Okay? Yung sinasabi ng iba sa atin, kapag pangit ka, magbait ka na lang para gumanda ka ng kaunti. No? Pero you know what? Hindi pa rin maganda yan kasi God created us all unique. And we are all beautiful in God's sight. And whenever we discriminate other people, look down on them because mas maputi tayo kaysa sa kanila. Ito yung problema lalo na dito sa Pampanga. Tinitingnan nila tayo ng mababa. Proud. God hates the proud people. He hates the proud, but He blesses the humble. Question, are we humble enough to receive God's blessing, God's anointing? Are we ready? Are we humble enough to receive God's promotion in all aspects of life? Are we ready to receive as such? Kasi we keep on praying, Lord, bless us. Sino ang humihingi ng financial blessing sa inyo? Diba, madami, mostly sa atin. Sinong humihingi ng healing blessing? Kakaunti lang yung may sakit. Sinong humihingi sa inyo ng promotion? Mga bisnesero kayo. Ibig sabihin, kayo ang boss nyo. No? Pero you know what? This is the thing that we need to understand in order for us to receive all of these things that we are asking for. It's not for our own benefit, but it is for the benefit of the kingdom. If God blesses us, we can do more for the Lord. But in order for us to be blessed in such financial anointing, promotion, healing, bago tayo i-bless ng Panginoon, God checks our heart if we are ready to receive it. Because if we are not, God will not give it to us. No matter how much you tried, mag-fasting ka man, kumain ka man ng bato, umiyak ka man ng bato, hindi ito ibibigay sa iyo ni Lord hanggat meron kang batong puso. We need to be humble. Humble in a way that God wants us to be. Kaya nga bawat isa po sa atin dito, ito yung dapat nating matutunan. Humbleness. Okay? Isa sa mga part ng humbleness na itinuturo sa atin ng Panginoon is yung how we treat other people. How we treat our enemies. How we love them. Okay? Kaya nga ito, kapag halimbawa meron kang kaaway, sabi ng Panginoon, love your enemy, pray for those who persecute you. You do it. You are commanded to do it. Kasi tayo mga Kristiyano, we are commanded. Hindi tayo sinasuggestion ng Panginoon na suggestion ko lang na, no. You are the children of God. And if you are saying that I am a child of God through Christ Jesus, then we are commanded to love our enemies. Pray for those who persecute us. Amen? Are you praying for those who are persecuting you? Are you sure? Because the way you pray, kapag may naramdaman na ng Panginoon yung sincerity mo dun sa prayer na yon, isang part na yun ng humbleness. Na hinahumble tayo ng Panginoon. Okay? Tinutulungan tayo ng Panginoon. Hindi lamang yun sa ganong part. Also to the part na when God, halimbawa, sabihin na natin, ito, isang question na,
have you ever been, parang natuwa kayo sa sarili nyong creation? Halimbawa, isa kayong artist, tapos nag-painting kayo, ang ganda ng painting ko, parang natuwa ka sa painting mo. Nasubukan nyo na yung ganon? O kaya halimbawa, ikaw ay mekaniko, tapos habang inaayos mo yung sasakyan mo na hindi maayos ng iba, tapos naayos mo, parang, wow, ang galing ko. Parang may ganong na lumilitaw sa atin, ano? I've actually felt this many times, especially nung nag-aano pa ako ng 3D modeling, 3D artists. Hindi lang 3D, but also dun sa coding, which is ngayon, wala nang business doon. No? Pero you see, whenever I started doing something like this, nakikita ko that the Lord is helping me. Tapos nakikita ko yung creation, parang, wow, ang ganda! Muntikan ko nang sabihin sa sarili ko, ang galing, Lord, thank you! You have blessed me with such talent. O kaya kapag singer ka, sa mga kumakanta, sa music team, di ba mayroong mga panahon na yung feeling mo talagang ang ganda ng boses mo? Tapos kapag bibirit ka parang, wow, na-hit ko yung tamang birit. Ang galing, Lord, thank you. Okay. We always remember God's goodness because everything that we have is from Him. Amen? And that's how we humble ourselves. Tapos magaling ka sa academic. Napakagaling mo. Na ikaw yung pinakamatalino. Tapos pag may nagpaturo sa'yong hindi kagalingan, ayoko sabihin bobo eh. Okay. Hindi kagalingan. Yun, naiinis ka. Ba't di mo makuha? Humbleness. You have to go down to their level in order for you to teach them. Because Jesus went down to earth to reach us. And we also need to do the same to other people. And that's how we humble ourselves. Amen po ba? Yan po. In connection to that, gusto ko lang pong i-emphasize ito kasi God is actually teaching us something. Teaching us something in this life na dapat maging balance tayo in everything that we do. Ngayon, in connection to that, mag-transition tayo ng kaunti. Ano po ang importante sa palagay ninyo? Decision o pag-aralan ang decision o pag-aralan ang consequence? Sino sabing decision? Sino sabing consequence? What we need to study more is consequences of our decision. Our decision is just a simple thing. Halimbawa, nagdesisyon kang gawin ng isang bagay. Hindi mo iniisip yung consequence yan in the future. Dahil na-in-love ka eh. Binigay mo lahat. Hindi mo alam yung consequence, mabubuntis ka. Tapos hindi mo alam yung kahit na wala kaming kainin, basta magkasama lang ka. Hindi totoo yun. Huwag kayo maniniwala doon. Kahit na magutom kami, basta magkasama lang. No! Siguro for the first 1 week, after 1 month, mararamdaman nyo na yung reality. Consequence. Kasi pag alam natin yung consequence ng ating mga decision, hindi natin gagawin ang mga bagay-bagay. Kaya kapag decision making, lalo na po sa ating ministry, matagal namin pinag-aaralan. Hindi kami basta-basta magde-decide. Ito, bigyan ko isang example. Kasi one time, may nag-offer sa amin. Ito, may utang school. Hindi ko tinatago sa inyo yan. Pinagpipray natin yan. May utang ang school. May lumapit sa amin.
Korean. Okay. Mukhang bigatin, saka mukhang mapapera. Sabi nila, we have this money, sabi yan. Pero kailangan namin ng foundation ninyo para i-transfer yung pera. Pagdating dito, sabi niya, bibigyan namin kayo ng percentage. O, di ba? Win-win. Win-win. Sabi namin, Lord, win-win. Baka ito na, Lord. Baka ito na yung solusyon. Naghanap kami ng, ano po yung paggagastosan nyo? What are your plans regarding kung kukunin nyo yung pera? Kasi po nakakonect yung foundation namin sa pangalan na padadalahan nyo ng pera. Saan nyo po gagamitin yung pera na ipadadala nyo? Tatayo po kami ng church, ganyan-ganyan. Kasi nga po, pahingi po ng location, pahingi nga po ng mga people involved in this ministry, hindi sila makapagbigay. Diba? Pag tinanggap namin yon, pumasok yung pera doon sa foundation ng school, gumawa sila ng kaanumalyahan dito, ginamit yung pera nila. Sinong dawit? Tayo. So, hindi lahat ng opportunity, sabi nga ni Mama Dang last week, ay galing kay Lord. May mga opportunity rin galing sa kaaway. The devil's plan is to steal, kill, and destroy. Na kapag tinanggap namin yon, may pera nga, solusyon lahat, nabayaran lahat, then comes the legality. Mas masakit po yon. Nakita niyo ito? If we study first the consequence, we will not immediately make a decision. Kaya pag-aralan po natin ng mabuti ang consequence muna bago tayo mag-decide. Huwag kang magde-decide pag naka-hype ang iyong emotion. Pag sobrang galit ka, huwag ka magde-decide. Pag sobrang saya ka, huwag ka rin magde-decide. Kasi nagiging bobo ang isang tao kapag naka-hype ang emotion. At kapag nangyari yon, lahat ng decision mo, papalya. So, in connection to this, I want you to understand that the consequence of being humble is being blessed by the Lord. Ang consequence ng pagiging proud is destruction, but the Lord blesses the humble. Amen? Kaya ang bawat isa sa atin ngayon, look at the reward. Sabihin na natin, pangit kasi, hindi siya karugtong Reward ng decision mo na magiging humble, nasasabihin mo sa sarili mo, you will try your best to become humble. Amen? So right at this moment, iset na natin yung heart natin, sasabihin natin sa ating sarili, na Lord, starting today, I will be humble. Come on, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Lord, starting today, I will be humble. Okay, that's a decision, but you cannot do it alone. That's why the Lord asked us to pray and let the Holy Spirit lead us into His ways. Kaya kausapin natin ang banal na Espiritu, sabihin natin, Holy Spirit, come on, like you're talking to a person. Holy Spirit, we pray, guide us to righteousness. Help us to be humble. The Lord hears your prayer. At ito yung kailangan nating gawin sa bawat isa. Okay? Gawin si desisyon sa ating puso. Now, isa sa mga desisyon natin sa buhay para maging humble is to follow God's Word. Amen po ba? Ito yung gagawin natin ngayon. Ngayon, medyo in connection lang kasi alam niyo po, madami nang lumilitaw na false prophets, mga balikong katuruan. Dati, mangilan-ngilan lang sila kasi ang tawag mo dito,
ano pa limited pa kasi TV lang TV. Di ba? Ngayon, lahat pwede na mag-upload. May kanya-kanya silang theology. Hindi man sila nag-aral ng mabuti, pero may kanya-kanya silang interpretation ng Bible. Nakikipag-debate pa sila. And all of these things are actually not going well. Kaya ang sasabihin ko po sa inyo, huwag kayong makinig sa mga TikTok pastors. Okay? Okay. Huwag kayong makikinig sa mga ito dahil balik ko yung mga turo nila kasi tinitingnan ko, ano ba ng mga turo dito mga to? Balik-balik ko. Lalo na yung isa. Ito, i-clear ko lang para at least sa bawat isa sa atin dito, alam nyo kung ano yung katotohanan. Baka kasi dumating din yan sa mga FYP nyo. Okay? Yung nagsasabing, obligasyon ba ng anak na alagaan ng magulang kapag sila'y matanda na? Give me your answer. Ano sa palagay nyo? Obligasyon ba natin? Pastor, ano yung sabi ng Bible? Ayan yung problema pag hindi natin alam ang word. Nakita ko yung sinasabi itong nagtitiktok, hindi naman obligasyon ng ano. Ako, pag nagkaanak ako, sabi niya, hindi ko obligayin yung anak ko na alagaan ako pagtanda ako. Sinasabi mo yan kasi malakas ka pa ngayon. But biblically speaking, listen to this word. 1 Timothy chapter 5 verse 3. No. Start tayo sa verse 4. Pero papasadaan natin tong verse chapter 5 lahat para malaman natin yung katuruan dito. Sabi niya dito, if any widow has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family and make some return to their parents. Why will they return to their parents? Of course, to alagaan. For this is acceptable in God's sight. Jump tayo sa verse 8. Sabi niya dito, if anyone who does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and worse than unbeliever. You and I are supposed to be taking care of our parents when they are old. Amen? Ilang beses din na-mention ito sa Proverbs. Ilang beses ito na-mention sa whole Bible. Habang ikaw ay bata, ikaw ay inaaruga ng magulang mo. Kapag silang matanda naman, ikaw naman ang mag-aaruga sa kanila at magdadala sa kanila sa kanilang huling hantungan. Children, let me ask you. Makinig kayo mabuti ha. Children, lahat ng anak ba kayo? Pastor, lahat tayo anak, di ba? Yes! Let me ask you, are you taking care of your parents? Or are your parents still taking care of you? Mahiya naman tayo. Pastor, are we not doing the word of the Lord if we are not taking care of our parents? Okay, ano ba yung old age na sinasabi ng Bible? Actually, ang sinasabi ng Bible is 60 above. And natural, kapag nasa high school pa yung anak, wala pa siyang kinikita, okay lang na si parents ang magpro-provide. Pero ikaw, may anak ka na, at yung magulang mo pa rin ang bumubuhay sa'yo, mahiya ka. Why am I saying this? Because we want to continue to do the will of the Lord by following His Word. Amen po ba? It's a part of humbleness. Paano ka ma-humble doon? Kasi ma-humble ka, kasi gagawa mo lang ng paraan para makakuha ka ng trabaho at kumita at may maibigay ka sa magulang mo. Amen? Okay, everyone is required. Okay? Lahat
is required. Halimbawa, si Pastor Jan sa si Mama Dang, meron silang 8 anak. Pastor, dapat ba kayong 8 nagbibigay na at the right age? Yes! Pastor, paano pag walang nabibigay? Hindi, may mabait naman na kasi na kapatid. Si mabait na kapatid na lang. Yun ang problema sa ating mga Pilipino. Na kapag may isang mabait na nagbibigay sa kanya lahat, siya magpapaaral, nagkaanak na yung mga kapatid niya, siya pa rin magpapaaral ng mga... Don't do that. That's completely abuse of the kindness of a person. O kayo naman mga nagpro-provide, itong sasabihin ko sa inyo, maging matigas ang mukha ninyo. Huwag kayo basta-basta dahil humingi, bigay. Sige, kailangan kasi. Sige, kailangan kasi. Kahit na magutom ako, ibibigay ko sa inyo lahat. No, don't. Listen to me. This is how I treat God's blessing. Around 2010, wala akong income. Nakwento ko na sa inyo yan ilang beses, pero sa mga hindi pa nakarinig, kukwento ko ulit. Wala akong income. I was kneeling to the Lord kasi ang tawag mo dito, ang binibigay sa akin ng church noon, 2010, 2011, 2012. Binigay sa akin ng church. Alam mo na yung mamadang yan. Bigyan ka namin ng 500. A month. Okay, 500. Sabi ko, Lord. Sabi mo, Lord, follow you, Lord. So, 500, Lord, this can't be. And what's even worse, sabi ni Lord sa akin, anak, huwag mong tanggapin yung 500. Ibalik mo yan sa nanay mo. Ako naman, ready na akong umiyak. Sa talagang kamot ulo ko, I knelt down, I prayed. I struggled until the Lord gave me a revelation on how to earn. And when I received that revelation, sabi ng Panginoon sa akin, anak, ang unang sweldo mo, ibigay mo sa akin. Lahat. I gave it to the Lord. When I gave it to the Lord, He blessed me the next month and the next month. Pataas ang pataas yung ko. I got to the point na until now, I am still earning while I'm preaching. And this is how I treat the money that God blesses me with. I treat it as holy. Lord, galing sa iyo ito, hindi ko basta-basta ibibigay kahit kanino, kahit na umiyak pa sa akin ng pamilya ko ng dugo, kahit na mapunta pa sila sa ospital, hanggat di mo sinasabing ibigay ko, hindi ko ibibigay. Ganun ako katigas at alam ng pamilya ko yan. Sabi nga ni Mama Dang, kuripot ko daw eh. Ganun talaga. Because everything that I've received from the Lord is holy. Kaya kayong mga mababait, discipline. Ito yung decision nyo ngayon. Okay? Decision, consequence, humbleness, connected lahat itong mga pinag-uusapan natin to. We should be humble enough to discipline ourselves to treat every blessing of the Lord as holy. Hindi dahil feel mong bumili ng TV, kasi may bagong TV yung kapitbahay, dapat mas malaki yung sa atin. Don't. Don't. Hindi naman tayo ganun. May ganun ba dito? Praise the Lord. Wala. In Jesus' name kung meron. Okay? I rebuke you. Hindi tayo ganun. Kundi tayo ay we need to be satisfied kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon. That's why when we do all of these things, we treat every blessing as holy. Then, God blesses us with more. Amen? Part ng humbleness yun. We should humble enough to submit whatever blessing that God has given us to the Lord before we make decisions. Amen. Kaya yan. Yan ang katuruan na gusto nating ilagay sa ating puso ngayon.
Now, in connection to all of these things, kasi andito pa rin tayo, alam ko pag ganun-ganun yung preaching natin, no? Kasi God is teaching us something unique. Ngayon, ito, part pa rin ng humbleness. Sabi niya sa verse 1 ng 1 Timothy chapter 5, kasi minsan, we become proud, halimbawa ito, we become proud kapag tayo na ang nag-provide sa family, ikaw na yung, basta ikaw yung, normal naman yun eh. Minsan nagiging mataas tayo, minsan sa feeling natin. But you see, the Lord always humbles us in many ways. Now, kapag may nagkamaling matanda, halimbawa sa loob ng family ninyo, kasi yung matanda, incompetent. May mga ganun eh. Hindi naman lahat tayo perfect, no? So, how are we supposed to correct them? Sabi niya sa verse 1, do not sharply rebuke an older man, but rather appear to him as a father. Okay? Kapag may halimbawa, may trabahador kayo. Ito yung mga trabahador ninyo. Sinong may trabahador dyan sa bahay? Okay? Ibig sabihin yung halimbawa, yung boy ninyo, meron kayong boy, pero yung boy ninyo mas matanda sa inyo. Tapos nagkamali siya, huwag niyo sisigawan. Pastor, nasigawan ko nung minsan. Anga kasi. Alam ko. Look at this. Jesus went down to earth to reach you and me. We also need to lower ourselves para intindihin yung situation ng mga ibang taong hindi nakakaintindi. We approach them like a father. Approach him like a father, and to younger men, like brothers. Okay? Dito tayo pwedeng maging mataras kapag younger sa atin. Okay? Kaya minsan medyo nagiging sharp ako sa aking mga kapatid, lalo na kapag regarding sa schoolwork. And to older women as mothers. Okay, meron kayong tagaluto, si Manang. Okay, meron kayong mga manang o kaya cook sa bahay na medyo matanda na. No, treat them like your mother. Hindi dahil sinisweldohan mo sila, pwede mo na silang alipustahin. Amen? Makang hindi nagre-reply ba? May mga katulong ba kayo sa bahay? Sa mga mayayaman na lang na nanonood. Okay? Verse 3. Younger woman, same thing as sisters. Verse 3, honor the widows who are widows indeed. Honor the widows who are widows indeed. How do we honor the widows who are widows indeed? Okay, we help them. We provide for them financially. Okay? Sino yung considered widow? Yung wala ng asawa. Okay. O, so pastor, ako widow ako, sasabihin ni yung dalawang Mabel natin. Okay. Sister Mabel, saka Sister Mabel. Sino pa? Meron pa bang widow? Ayun, Sister, Ayun. Tingnan nyo to. Ay, madami pala. Okay, 1, 2, 3. Madami kayo. Pastor, pasok ba ako dyan? Pastor, pasok ba ako dyan sa help? Makinig kayo mabuti. Para magkaintindihan tayo. Hindi naman kami tinutulungan ng Humphrey. Widow nga kami. Dapat kami yung inuuna eh. Makinig kayo mabuti para wala tayong issue. Okay? Bibigyan ko kayo ng Bible verse na magkaintindihan tayo. Honor the widows who are widows indeed. But if any widows who has children or grandchildren, they must first learn to practice piety in regard to their own family, to make some return to their parents, for this is acceptable in the sight of God. If you have children, let your children take care of you. Children,
May mga children, si Auntie Mabel, may children yan. Okay, madaming children yan. Sister Sita, okay, andyan yung mga magkakapatid. Okay? Sister Mabel, may anak ka? Ayan, praise the Lord. Okay. Praise the Lord. Malaki na ba? O sister, nasa ibang bansa pa. May provision yan. Sure ball yan. Okay. Sure ball. Pastor, walang trabaho yung anak ko. Sabihin mo sa anak mo, magpakit lang dun sa asawa niya. Madami pera yon. Padadalang ka. Hindi, it's a part. Actually, they are supposed to take care of you. And it's still biblical. It is biblical to help the parents. Okay? Pastor, teka. Pastor, paano naman, sinasabi mo kanina na dapat lahat ng anak nagbibigay. Paano, Pastor, pag wala talaga? That is the time, look at me lalo na yung mga walang pinagkakakitaan tapos inaasahan nyo lang yung kapatid nyong mabait na bigay ng bigay. Makinig kayo mabuti. You have to kneel down and humble yourself. Lord, teach me how to earn. Teach me, Lord. Provide for me. Ito yung iniyak ko sa Panginoon kasi naawa ko kay Ate La. Sister Ella. Nahiyak tuloy ako. Kasi alam nyo, she's giving everything. Na yung provision niya ganyan. Sabi ko, Lord, siya lang ba, Panginoon? Siya lang ba yung pwede mong gamitin? And I asked the Lord earnestly, Lord, I knelt down. I cried out to the Lord, Lord, you need to teach me. Sabi ko, gusto kong gawin yung will mo. Gusto kong magpastor. Pero wala akong kikitaan sa pagiging pastor. And I'm okay with that. But Lord, sabi ko, Lord, you need to teach me because I know inside of me there is a power to create wealth. Naniniwala ako. And to the point that the Lord teaches me. Tinulungan niya ako kung ano yung kailangan kong gawin. Ito yung maganda kapag naririnig niyo sa Lord. He instructed me how. Sinabi ko na sa inyo before, pinakita ko sa Panginoon kung ano yung meron ako. Meron akong sirasirang computer, Lord, aayusin ko to. Pag naayos ko to, Panginoon, gamitin mo so that I could create wealth. It started from there. It grow and grow and grow. Hanggang ngayon, nag-grow pa rin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kapag ikaw ay yung isang anak na wala kang pinagkakakitaan, you kneel down. You sincerely ask the Lord because this is the commandment of the Lord. To those whom He loved, to those whom He called children. Are you the children of God? If you consider yourself as a children of God, then God commands us to take care of our old folks. Amen? Kaya nga, when God blesses me, sabi ko sa Panginoon na, Lord, ito may extra ako, sabi ko kay Lord. Okay, that's good. Sabi niya, I want you to, itabi mo, instruction ni Lord Kasi hihingi sa'yo si Papa mo one time, sabi niya. Pampangipin niya. Kaya nga, proud si Papa mo pangipin. Sabi ko kay Ate La, Tila, hati tayo. Hindi ko kaya. Okay? Hindi ko kaya mag-isa. Hati tayo para may pangpangipin si Papa. Sabi pa nga ni Papa, maghanap na lang tayo ng mas mura. Sabi, no. Sabi ko, hindi natin pwedeng tipirin yan. Kasi, sabi ko nga kay Pastor Jan, madami nagtitipid. Yung mga nagtitipid, nagpagawa ng ngipin sa mga doktor, kwak-kwak. Nagkaroon pa sila ng cancer, lumubo pa yung mga ngipin nila. And I don't want that to happen. Kaya dapat professional, sabi ko. May pera naman, gagawa natin ng paraan. So, are you seeing this, people of God? It's because this is the will of the Lord. Kaya we cannot say na
we should not take care of our parents. Pag malayo yung parents ninyo, sa mga parents na ngayon, malayo, magpadala po kayo. Magpadala tayo. Pastor, wala akong mapapadala kasi ako rin, wala. Ito yan eh. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. That's why we need to humble ourselves. Cry out to the Lord. Lord, teach me. Pastor, matanda na ako. No. Huwag natin gawing reason yung matanda tayo. Si Pastor Jan nga gumagawa ng paraan eh. Pag pumalya sa isa, di naman sa isa. It's a crying out to the Lord. It's a frustration that's built within us para gumawa ng wealth, especially sa mga kalalakihan. Amen po ba? Kasi mga kababaihan, pwede pa nating i-excuse ng kaunti. Dahil they are built for the homes. They are built to take care of the family. Kapag career woman ka, go! Start your career. Hindi rin natin pwedeng sabihin na, Pastor, kasi may mga anak ako. Desisyon mo yan. Nag-anak ka, gampanan mo pa rin yung desisyon mo. Ibig sabihin, harapin mo. Kasi hindi natin pwedeng sabihin, kasi alam niyo po si lola ko, si Mami, ilang taon siya iniwan ni Daddy? Ilan? 35. Wow, batang-bata pa, no? 35. Kompleto na sila. Sila Mama. Nag-buy and sell si Mami. Na to the point, nauuwi pa si Daddy sa kanila, si Mami pa magbibigay. Akala ko ba, Pastor, iniwan siya? Oo nga, ganun ang puso ni Mami ko. Na kahit na kinaliwa na siya, bibigyan niya pa rin. Ang tawag doon, humbleness. We must learn how to humble ourselves. Amen po ba? Now the widow who is indeed widow, who has been left alone, wala nang asawa, wala nang anak. Meron bang ganun dito? Magtaas ng kamay kapag widow ka, tapos wala kang anak, wala ka ring meron lahat do. Praise the Lord. Okay. Kasi paglalaanan talaga natin ng paraan yan kapag meron, no? Kapag meron, bubuhayin talaga natin siya. Okay? As a church, look at me now. That's why in the apostles' time, ang bawat isa sa kanila, binenta nila yung ari-arian nila para ibigay sa mga widow. Hindi kasama dito yung widow na 26 years old, okay? 26, 25. Basta ipakita ko sa inyo kung ano yung instruction ni Paul sa mga ganito. Kasi dito nag-aaway-away na sila. Widow din kami. Humihingi sila ng parang mga tagamsik. Basta may pamigay. Sige, pila. Basta libre. Libre naman, Pastor. Sino ba kasi nagsabi nito yung one time, long time ago in Bethlehem na to na namimigay tayo ng mga dela-delata. Tapos sabi niya, member din kami dito. Sabi ni Pastor Jan, member ka dito? Kilala mo ako? Sabi niya, hindi kita kilala. Hindi ka member dito. Hindi mo kilala, ako yung pastor dito. Member daw siya, hindi niya yung mga ganun ba? So ito yung sabi ng ito rin, nangyayari nito long time ago in Bethlehem sa panahon ng Bible. Okay? Panahon nila Paul. Now, sabi niya, who is widow indeed, who has been left alone, who has fixed, ito, look, hindi lang basta widow alone, but fixed her hope to God and continues in entreaties and prayers night and day. Tingnan niyo yung requirement. Kapag widow ka, na magpro-provide sa iyo ang church, dapat prayerful woman ka din. Hindi lang yung widow na basta-basta widow.
Ang tindi naman ng requirement niyan, ganun talaga. Para hindi na natin ma-misinterpret na sasabihin ng ating mga widows na, Pastor, you have to take care of us. No, you got children. Pastor, you have to take care of us. No, not yet. Meron mo ng mga recommendations. Kasi meron talagang mga ganito na talagang nawalan sila ng asawa, parang si Naomi. Okay? Nawalan ng mga anak, wala na silang aasahan. That's the time that the church will provide. Okay, the church will provide, hindi lang si Pastor Mac. Okay? Are you the church? We are the church. We are to provide for these widows. Okay? Sabi niya dito, but she who gives herself to wanton pleasure is dead even while she lives. Okay? So, hindi pwede yung widow lang basa-basa. Prescribe these things as well, but if anyone who does not provide for their own, especially for those of his household, he is denied the faith and is worse than unbeliever. That's why you and me, if we do not provide for our old parents or take care of our old parents, we are worse than unbeliever. We are not doing the will of the Lord. Pastor, wala nga kami. Saan kami kukuha? Iasa na lang natin doon sa mabait na kapatid. No. You are losing the responsibility. That's why you ask the Lord, Lord, help me. Tulungan mo ako. Pastor, may pamilya na rin ako eh. Yes, you have. Ito ang tandaan natin sa may mga anak na maliliit. Dinamihan ko yung anak ko para madaming magte-take care of sa akin pagtanda ko. Ang mahirap nito, kapag ang dami mo ngang anak, pero pagtanda mo, ni isa walang umaruga sa'yo. That is the most hurtful thing that a parent could experience. Pastor, bakit na-experience ng iba sa atin yung ganon? It's because hindi ka rin nagtanim. Ibig sabihin, simulan mo rin sa magulang mo. Tulungan mo rin sila. You cry out to the Lord. We really need to do this. Okay? Isa sa mga iniiyak ko yan sa Panginoon. Lord, sabi ko, ang daming kailangan ni Mama sa ni Papa. Yung gamot, pagkain namin sa bahay, yung maintenance. Panginoon, hindi ko na kaya. Sabi ko, alam ko, katulong ko din yung mga kapatid ko. Pero sabi ko, Lord, kulang. You have to bless me more. This is the prayer that I've been asking the Lord. And you know what? While I was crying, ito, vision pa lang ito. God gave me a vision of what should I do. Hindi ko muna isi-share sa inyo kasi wala pa eh. Pero kapag nandyan na, isi-share ko sa inyo kung paano ko ginawa. This is what we need to do, people of the Lord. Verse 9, a widow is to be put on the list only if she is not less than 60 years old, having been a wife of one man. Okay, hindi yung multiple man. Okay? Having a reputation for good works, and if she has brought up children, and she has shown hospitality to strangers, if she has washed the saints' feet, if she assisted those in distress, and if she devoted herself to every good work. Kapag merong taong ganito, hindi ako mag-aalinlangan na bubuhayin ko sila. Ang mahirap kasi dito sa atin eh. Wala ka na nagawa, ikaw pa yung entitled. Di ba? Pero kapag ganito ang isang tao, hindi ka mag-aalinlangan na tulungan sila. Tama? Ayaw na ayaw ko pa man yung entitled na, Pastor, ginawa naman namin ito. Bahala kayo sa buhay nyo. Pero alam nyo, kapag kusang-kusa yung
trabaho nila, kusang-kusa yung pagtulong nila, pag-aruga nila sa'yo, yung paglinis nila. Ibig ko sabihin yung gawang totoo. Kasi ito yung mahirap. Sino na nakasubok sa inyo? Nagpatayo kayo ng bahay. Kumuha kayo ng mga manggagawa. Tapos yung manggagawang hinari ninyo, nabigay lang ng buong sweldo, hindi na bumalik. O yung mga tinatawag nilang arawan. Arawan, tas dahil arawan, binabagalan nila. Hindi trustworthy. Kaya ang mahirap lalong humihirap. Dahil walang katapatan sa maliit na gawa. Kaya kapag nasubukan ko ang isang trabahador, hindi ko nagustuhan yung gawa niya, hindi ko na sila kukunin ulit. No. Alam nyo kaya ba't mahal na mahal namin si Kuya Edwin, yung guard natin ngayon? Ako, ang ganda ng gawa niya. Talagang nasa puso. Though minsan talaga, kailangan mo lang i-correct at times, pero sincere yung gawa niya. Kaya nga sabi ko kanila mama gold na yan. Huwag na natin itataboy yan. Huwag na natin siyang, hindi na tayo makakahanap ng katulad niya, sabi ko nga. Kaya minsan, ang conviction ng Panginoon sa amin is, lahat na nagtatrabaho dito, dapat kilala ako. Patanggapin niyo sila. Miniting ko sila nung minsan, pinatanggap natin silang lahat. Hallelujah. Di ba? Born again na lahat. Di wala nang hindi born again dito sa loob ng nagtatrabaho dito. Lahat gumagawa, lahat nagtatrabaho para sa glory ni Lord. Amen? So, as you can see here, there is a great requirement for the church to help. At hindi tayo mag-aalinlangan na tutulungan yung mga taong ganito. Kaya nga simula ngayon, natuto na kami. Kasi panahon ni Papa Roy, sige, tulong kahit sinong available dyan. Kailangan mo ng education, sige, pasok. Kailangan mo ng ganito, sige, pasok. We learned the hard way. Kaya nga nung simula na ako magpastor, sabi ko kay Mama Dang, kay pastor dyan, alisin na natin yung mga sponsor na to, sabi ko. Mga sponsor na to. Kasi meron pa Though nagda-die down na noon, 2009, 2010, pero noong 2010, nag-decide na talaga kami tatanggalin. Nung tinanggal, umalis na rin yung mga taong hindi nakakatanggap. At ang nag-stay, sabi ni Lord, ito yung mga totoong nagmamahal sa akin. And the Lord told me, treat them well, pray for them, help them grow, teach them. That's why I'm teaching you right now, kasi alam ko po makikinig kayo. Amen? Sa mga magulang, huwag niyo pong sasabihin sa anak niyo, sabi ni pastor sabi ni pastor, take care of me. Sweldo. Magulang, maghintay kayo. Okay? You wait. Kasi alam naman ng mga anak niyo yung pangangailangan. Hindi niyo lang nakikita na umiiyak yan kapag sila ay mag-isa. You wait. You pray for them. Na the Lord will strengthen them and help them. Mga anak, provide. Magbigay kayo. Pastor, wala akong mabigay. You kneel down. Decide right now so that you could reap the harvest. You decide right now, Lord, help me. Tulungan mo ako paano kumita, Panginoon. Alam niyo po, ginawa ni Lord sa akin, and I believe that God can do the same for you. Lahat ng young people magsabi ng, diba? And I believe God will help you. Hindi kayo naiiba sa akin. Tandaan niyo mabuti ito. The same blood of Jesus that was
poured upon me is also poured upon you all. The same Holy Spirit that's in me also dwells in you. Pero ang kailangan lang ng Panginoon sa bawat isa sa atin is to cry out to Him. Humble ourselves. Cry out to the Lord so that we could receive this gift from God. Okay, makinig, no? Tatapusin ko na lang ito. Meron tayong 5 minuto. The reason that's why God doesn't blesses you financially, sino nangangailangan ng financial blessing? Lahat tayo kasi we need to provide for our parents. Old parents, okay? We are asking financial blessing from the Lord. Alam niyo kung bakit hindi pa natin natatanggap? Because we are not humbled enough. And most of our prayers are like this, Lord, bigyan niyo naman kami ng solusyon sa problema namin. And let me tell you, this is the answer of the Lord to you. Hindi kanya bibigyan ng solusyon sa problema mo, pero ang hinihintay ng Panginoon na umikot ang puso mo patungkol sa Kanyang salita. Umikot ang puso mo na naaayon sa Kanyang kalooban. And when your heart change, He will give you what you desire. Tingnan nyo si Job. Si Job, mayaman si Job. Siguro pinagpre-pray ni Job, Lord, bigyan mo ako ng 7-fold blessing. Hindi natin alam. Ano ko lang, interpretation ko lang yun. Okay? Sabi ni Job, 7-fold. 7-fold, ha? Sige, let's test him. Kaya the Lord was so proud. Natutuwa siya kay Job. Sabi niya, sabi niya kay Satan, have you considered my servant Job? Then he went to this extreme trials and tribulations. Basahin niyo yung Job. Tingnan niyong mabuti kung sinabi ni Job na, Lord, provide for my needs. Noong humirap na siya. Sinabi ba ni Job doon, Lord, heal my diseases? Did he ask? At sinabi niya lang, curse this time that I was born. The Lord give and He takes away. Blessed be the Lord. May problema kayo? Huwag kayong humingi ng provision kay Lord. Mali yung hinihingi ninyo. Ang hingin natin, Lord, change my heart. Because if you are humble in the level that the Lord is asking you to be humble, ibibigay niya sa inyo yung blessing na yon. Ngayon, kapag meron na kayong blessing, ito yung gusto ko munang isipin ninyo. Lalo na kayong humihingi ng financial blessing kay Lord. Huwag kayong magiging matapobre. Okay? Huwag kayong magiging proud na meron na akong 6-figure. Magkano kinikita mo? 2 figures lang? Weak. Okay. Huwag kayong ganon. Kundi, you be humble. Na whatever you have received belongs to Jesus. Amen? Kaya hindi tayo magiging proud. If everything belongs to Jesus, ano yung kailangan mong gawin? Then give cheerfully to the Lord. Hindi ko sinasabi sa church na ito, Isipin nyo kasi ang dami nang na-offend na, sinasabi mo lang yan para magbigay sila. Sabihin ko sa inyo, di ko kailangan ng pera nyo. The Lord is my provider. This church, God is our provider. Ang iniisip nyo yan, ang church yung mga ordelyo lang . No, you are the church. We are the church. God will provide for our needs. And if God provided for your needs, give what is due to the Lord.
Malakay 3:10. Give cheerfully, sabi ni Jesus. Tayo ay magbibigay na para sa ikalalago ng kaharian ng Panginoon. Ito, konting information lang. Each and every church is called to a specific calling. Yes, we are to give to the poor. Yes, we are to pray for those who are sick, which is doon tayo nilalagay ng Panginoon ngayon. Papunta na tayo doon. Amen? Pero ang currently nagtatrive na ministry natin are children. The Lord is telling us, nadalahin niyo yung mga bata sa akin, what we are doing sa school. Alam niyo po, may mga iba akong mga church na kakilala na hirap sila magtayo ng school. Hirap silang kumuha ng mga children. Pastor, paano niyo ginawa? Tinatanong nila ako, paano niyo ginawa? Hindi ko alam. Si Lord lang nagpadala eh. Andiyan na yung mga bata eh. Hindi ko alam kung nangyari. At ito pa yung pinakamaganda dito eh. Kapag galing sa Humphrey, pag lumabas dito, na sila yung pinakakulelat dito. Pag lumabas sila sa Humphrey, sila yung nagtatap doon. And we are so, wow, really? Nagagalak naman kami. Saan kayo galing elementary? Sa Humphrey. O, kayo na yung nag-advertise, hindi nyo lang alam. Because this is the ministry of this church. Yung iba nagtatrive naman sa tao sa church. Tingnan tayo, napakadami natin. But you see, ang mga nandirito ay puro mga leader. That's why you are going to whichever you need to go and spread the word of the Lord. Meron din mga tinawag sa prison. Sinubukan ko rin yun, huwag kayong mag-alala. Pero sabi ko kay Lord, hindi ako dito. But I tried. Kasi kinapa ko muna eh. Lalo na kung nung nasa seminary kami, may bisita talaga kami sa mga prison. Pero iba yung level na yon. Pero may mga kakilala akong mga churches na yun yung focus nila. Pastor, yung focus namin sa mga prison, kaya meron kaming prison church, sama ka sa amin. Sige, sama naman ako. Na-stress ako, grabe. iba yung nila, iba yung level ng nila. Ngayon naman, nung sila naman yung dinala ko dito, Pastor, laki ng school nyo. Malaki ba yan? Sabi ko. Malaki yan. Sabi niya. Talagang binibless kayo ni Lord sa mga bata, no? Sabi ko naman, praise the Lord. Binibless talaga tayo sa mga bata. Sabi niya. Pastor, kami ginagawa namin ito, hindi namin magawa. Pag-pray mo nga kami na magawa din namin. Kaya sabi ko dun sa kakilala kong Pastor, mag-focus ka kung saan kayo tinawag ni Lord. Kasi ito yung strength namin eh. Sabi ko, you focus on your strength and God will bless you. Kaya nga, sa last na ito, no? Sa isang martial artist, sabi ng isang martial artist na practicein mo yung isang move na 1,000 times. Huwag ka mag-practice ng madaming move na 10 times lang, sabi niya. Kasi pag na-practice mo yung isang move at natama mo yun sa kalaban mo, tumba ka agad. Meron ganun. Sino kasi yung Muay Thai na basta yung practice niya, isang ganun lang eh. Isang sa paa lang eh. Nung tinira niya yung kalaban niya sa isang paa dito, hindi na makatayo. We practice yung ating panawagan and we are really dedicated to these children. Ngayon, dumadami na yung bata natin, di ba, Miss Rhoda? May nag-enroll pa ba? Meron pa? Tama, may hinihintay pa tayo. Okay. Pa-July na, may hinihintay pa tayo. Hallelujah! Di ba? This is where God has called us. Dito tayo magko-concentrate. Kaya nga ito, makinig po kayo mabuti para alam nyo kung saan nanggagaling yung mga napupunta yung tithes na binibigay na yun. Binibigay po natin, pinapakain natin yan sa mga gurong hindi po natin nasusweldohan. Kasi meron tayong mga dedicated teachers. Pastor, bakit hindi nyo sila nasusweldohan? Madaming reason. Hindi ko pwedeng i-explain sa inyo lahat. Pero kasi sabihin na natin may mga chuchu long before time.
Okay? Na we have to recover. Actually ngayon, nagre-recover na yung school. And it's a good thing that we are actually thriving. And the Lord has promised us this. Before I end, let me ask you, do you have faith? Lahat ng may faith magsabi ng, at ito yung iiwan ko sa bawat isa sa inyo, kapag may faith ka, let me ask you, what's your plan? Sino may plano dyan? Magsabi ng amen. O yung iba sa atin, may faith ka, wala kang plan. Start planning. Kaya nga sabi ko sa admin natin sa school, ano yung plano natin para makalabas tayo dito sa problemang ito? Sabi ko, sisimulan ko, sabi ko sa kanila, I will start kasi may kailangan kaming bayaran para mag-move forward. Ngayon, sabi ko, hindi natin ito titingnan na, hintayin na lang natin yung blessing ni Lord na malaglag sa langit. No, sabi ko, we need to plan. What is our plan? Sabi ko sa kanila, the Lord is blessing me. Ako muna ang magdo-donate. Ito yung donation ko. Now, ang susunod, kayo naman. Are we getting this? That is the plan. That is the plan for the school. But how about our individual plans? Diba? Kaya nga pag kumita na po tayo, pwede rin tayo mag-donate sa school. Okay? So that we could continue to build this kingdom. Ang school na po ito, hindi lang po ito sa mga ordilyo. Para po ito sa ating lahat. Wala po kaming kinikita dito. Just in case you don't know, hindi kami kumikita. Ang lahat ng pumapasok dito, ano lang, ang tawag mo doon? Quits lang. Quits. Ano lang? Sige nga, laksan nyo. Ano? Break even. Meron palang ganon. Hindi ko alam. Tagalog kasi sa akin, quits lang. Okay, quits lang eh. Pag may pumasok na ganito, lalabas din eh. Yung mga ganon, no? Kaya nga, let's pray. Let's pray that God is going to provide for His kingdom. Let's all stand up. Come on. Let's give our hearts to the Lord at ibigay natin ang best natin sa Panginoon. Hallelujah. Now, let me tell you the reason that's why God is not blessing us yet is because our hearts hindi pa umiikot sa ayon sa kanyang kalooban. Ngayon gusto kong isipin ninyo yung situation nyo sa buhay. That situation is turning you into the will of God. Amen? Huwag kayo mag-pray ng solution doon, pero mag-pray kayo, Lord, help me to overcome. Come on, close your eyes and tell the Lord, Lord, help me to change in your likeness. Help me, O God, to move my heart in accordance to your word. Let me not move into emotion, into situation, but Father, help me move in accordance to your will. So right now, O Lord God, today, I surrender this heart to you. I am surrendering my problem to you. Lord, gamitin mo po yung problema ko para maging katulad kita, Panginoon. Holy Spirit, we pray, may you bless us, O Lord God. Help us to move in accordance to the will of the Lord. So today, O Lord God, wala kami ibang nais kundi ito lamang. Kaya Lord, we completely submit to your will and we just want to bless your name. Marami pong salamat. And today, O God, may we have this teaching, Lord, keep inside our heart nang hindi po namin makalimutan. Marami pong salamat. We give you our praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.